Hello guys, gandang gabi sa inyo lahat yan. Yung mga bago lang nanonood sa akin. Mayroon pala tayong pag-usapan ngayon guys. Topic pala natin ngayon tungkol sa mga kinukulam ba. Yun ang topic natin ngayon guys. Bibigay ko sa inyo yung mga sign sa mga tao na kinukulam sila. Ang sign guys sa mga tao na yung sakit na pinulam ka na, yung sign na nakukulam ka na ba. Halimbawa guys, mga pumunta ka ng may karamdaman ka. Halimbawa may karamdaman ka, pumunta ka ng ospital, tapos pagdating mo sa ospital walang nakikita kung anong sakit mo, hindi nila alam kung anong sakit mo. Ganun. Kapag ganun guys, na wala ka matagal na ilang beses na kayo pabalik-balik sa ospital, tapos wala namang nakita na kung anong karamdaman mo, mag-isip ka na. Kasi hospital na yan na pinuntahan mo, tapos wala naman silang na-trace kung ano ang karamdaman mo. Ibig sabihin yan, iba ang sakit mo. Kapag ganun ang karamdaman guys, na pabalik-balik ka sa ospital, tapos wala namang nakikitang finding sa'yo, walang nakikitang sakit kung anong mayroong sakit ka, ibig sabihin, ang sakit mo, sakit spiritual yan na inilagay sa'yo. Ibig sabihin, yung inilagay sa'yo, yung kinulam ka, kumbaga ginamitan ka ng black magic, kaya ka nagkakasakit. Meron kasing ganun guys meron kasing ganun na halimbawa magkakasakit ka, tapos sabayan kukulamin ka. Diba, nagkasakit ka, sabay kukulamin ka ulit, sumabay din yung mangkukulam na kulamin ka para hindi halata na kinukulam ka. Ganun. Kasi pag kinukulam ka guys, ang karamdaman mo niyan, kung halimbawa may karamdaman ka, matagal ka gagaling. Marami ka nang makakain na gamot, hindi ka pa rin gumaling. Hanggang masisira na yung katawan mo sa kakain mo ng gamot, hindi ka gumagaling. Ganun po ang ganun po ang sintomas na kinukulam ka. Ang kulam kasi tridor na sakit yan. Yung kulam. Kasi hindi natin alam yung mga na may kagalit ka, may naiinggit sa'yo, may kagalit ka sa kapitbahay mo, tapos pinakulam ka. Kasi ang kulam kasi guys, yun ang paraan na sa pagpatay ng tao, na sikreto sa pagpatay ng tao, na hindi sila makukulong. Yun ang paraan na pagpatay sa tao na sikreto. Yung paraan sa mga tao na yun ang kulam na paraan sa pagpatay ng tao na lihim na pagpatay sa'yo. Mayroon din kulam na patay ka kagad, mayroon naman din kulam na papahirapan ka sa papahirapan ka. Ganon. Kung yung iba kasi hindi naniniwala sa kulam. Sa totoo lang guys, ang kulam nasa Bible yan. Pero nasa iyo na kung hindi ka maniniwala. Kasi alam nyo guys, tao lang tayo, may spirit yung katawan natin. Kaya kapag ginamitan ng black magic yan,
tatalab talaga ang black magic sa katawan natin. Kasi tao lang tayo eh. Spirit lang yung nasa katawan natin. Ganun yan. Kaya kung mayroon kayong karamdaman na karamdaman na gano'n na matagal siyang gumaling, mayroon kayong karamdaman tapos matagal gumaling. Tapos ang dami na gamot na nakain nyo, dami na pinuntahan nyo na hospital, hindi pa rin kayo gumaling. Ilang buwan na kayo doon sa hospital, hindi pa rin kayo gumaling. Ibig sabihin yun, mayroong sumasabay sa inyo na sakit espiritual. Ibig sabihin yun, mayroong taong galit sa inyo na ginagawan kayo ng ginawan kayo ng ritual para kayo ay unti-unti na mamamatay. Kasi ang kulam kasi guys, yun ang lihim sa pagpatay ng tao. Na hindi ka makukulong, na wala kang kasi ang kulam walang nakukulong eh. Yun yung mga paraan nila na wala silang kasagutan sa batas. Yung kulam. Yun yung paraan ng mga kalaban na kung may galit sa inyo. Marami kasing klaseng galit eh. Meron ding nainggit sa iyo. Nainggit sa buhay mo na halimbawa mayaman ka na o magandang buhay mo, mayroong nainggit sa iyo, gusto kang ipabagsakin. Tapos mayroon ding nagagalit sa iyo dahil nasaktan mo o niloko mo, ganon. O dati mong boyfriend o dati mong syuta, ganyan. Pero kasing ganon, iba-iba kasi ang iba-iba kasi ang mga yung klase sa galit sa tao. Kaya nila nagawa yan na gano'n ay pakulam ka kasi galit sila. Gano'n. Galit sila, inggit sila, ganyan eh. Yan naman yung mga tao na tumatakbo sa mga gano'n na na mga klase na mangkukulam, na yun ang gusto nilang, yun lang paraan nila na makaganti. Kumbaga makaganti sa tao na yun. Kaya gano'n ang mga ganun ang paraan sa mga tao na may galit sa inyo. Kaya kung mayroon man kayo na karamdaman na ganun, na sakit, pagpatingin ka agad kayo sa yung spiritual manggagamot. Yung dalubhasa ba na manggagamot, yung totoong manggagamot. Doon kayo magpatingin, hindi yung manggagamot na manggagamit. Doon kayo na magpatingin sa manggagamot talaga na legit, para alam nila para malaman kung anong sakit mo. Wala namang mawawala sa inyo eh kung magpatingin kayo. Wala namang mawawala na maniniwala kayo doon. Pero kung sakali na gawin nyo yung ganyan, magpatingin kayo sa mga manggagamot o mga dalubhasang manggagamot, kailangan maniniwala kayo, buo ang loob nyo. Kasi kumbaga kung halimbawa gagamutin kayo tapos kulang kayo sa tiwala, hindi rin kayo gagaling. Kasi ang mangyayari dyan, yung healing niya hindi siya makapasok sa katawan mo. Kasi ikaw hindi ka naniwala sa ginagawa niya. Hindi ka naniwala na ganun, na yung ginagawa niya na para pagalingin ka, hindi ka naniwala, kulang ka sa paniwala. Hindi siya makapasok, hindi kayo magkaugnayan dalawa. Hindi kayo magkatugma. Na kailangan buo ang isip mo, buong loob mo na halimbawa kung mayroon kang karamdaman na ganun, na mapagaling ka niya, na makipag-ugnayan ka sa kanya para makapasok ang healing niya sa katawan mo. Ganon guys. Kasi kung halimbawa magpagamot man kayo sa mga manggagamot o pit healer, kailangan buo ang tiwala nyo. Kasi kung hindi buo ang tiwala nyo, hindi rin kayo gagaling. Kasi hindi siya makapasok hindi siya makapasok sa hindi makapasok yung healing niya sa katawan mo Kasi hinahadlangan mo, hinarangan mo, hindi ka nagtiwala, ikaw yung humaharang. Kumbaga, kung halimbawa na magpagamot ka,
i-open mo ang sarili mo sa Kanya. Na maniwala ka para makapasok ang healing niya. Ang healing niya na tatawagin niya ang Panginoong Hesus na tutulong sa'yo. Kasi kung kulang ang tiwala mo, hindi ka gagaling. Totoo lang. Kasi ang kulam guys, tayo doon nasakit yan. Talagang pumapatay talaga yan. Pumapatay ng tao yan. Yun yung tinatawag na lihim sa pagpatay ng tao. Pwede kang papatayin ka agad, pwede kang pahirapan. Ang sintomas naman na pagka kinukulam ka, lagi kang mananaginip na masama. Tapos, yung mabigat yung pakiramdam mo, para kang mayroong tinatakot, bigla kang yung parang mayroon kang kinakatakutan, ganun. Yung tingin mo sa tao, ang sa tingin mo sa tao parang iba na yung mukha. Kasi natatakpan yung paningin mo, natatakpan ng demonyo yun. Kumbaga nililing lang yung paningin mo. Ganun yun ang pagkinukulam. Kaya yung iba na grabe na yung kulam sa katawan nila, kapag ginagamot na mayroong tao na madaming nanonood sa kanila o yung mga pamilya niya, halos hindi na niya makilala. Kasi ang makita niya yung mukha nun, iba na yung mukha niya makikita niya. Kumbaga bawat pamilya niya na makikita niya, hindi na yung mukha nun na makikita niya. Hindi na mukha ng pamilya niya. Kumbaga matatakpan na yun. Matatakpan na yung mukha, iba na yung mukha. Kumbaga demonyo na yung makikita niya lagi. Ganun guys. Ganun ang sintomas ng mga kinukulam. Ganun ang sintomas. Lagi kang galit. Kahit na mabilis kang magalit. Tapos yung kung babae ka, paiba-iba yung regla mo, yung basta marami kang mararamdaman sa katawan mo. Madali kang magalit, tapos pag natulog ka, bigla kang magising. Tapos may kakaiba kang maaamoy sa paligid na mabaho. Ganun ang sintomas na kinukulam guys. Tapos kapag halimbawa na mayroong ipapahawak sa iyo na tinatawag na kontra sa kulam, matatakot ka. Takot ka kasi mainit yun. Mainit sa katawan mo. Ganun kapag kinukulam. Kaya kapag halimbawa na mayroon kayong ganyan na sintomas, lalo na kung biglaan lang yung sakit nyo, parang may tumutubo sa katawan ninyo na agad-agad, mayroong tumutubo na mga bulutong, ibig sabihin yun, kung halimbawa na mayroon mang gano'n na tumutubo na sa katawan nyo, patingin ka agad-agad kayo sa doktor, sa ospital. Kung halimbawa naman na pagdating nyo sa ospital, tapos niresitahan kayo ng gamot, tapos matagal siyang gumaling, kung maabot na ng ilang buwan, hindi pa rin gumaling, iba na yung sakit nyo. Kasi ang gamot, kapag nakainom ka na, kumbaga na yun, huhupa na yung sakit mo. Kung panainom ng gamot, tapos lalo naman lumala, ibig sabihin yun, hindi yung sinabayan ka ng sakit espiritual. Kumbaga sinabayan ka sa kagalit mo, kinulam ka, kasi yung kulam kasi guys, kasi yan naghahanap yan sila ng mangkukulam, tapos magbabayad lang, mag-uutos lang para kulamin ka. Ganun yung kulam. Kaya akala ninyo yung kung ano yung nararamdaman nyo sa katawan nyo, nag-iisip kayo, nahirapan kayo mag-isip kung ano ang sakit nyo, yung pala kinukulam na kayo. Kaya kung mayroon kayong karamdaman na ganyan,
magiging alerto kayo. Kung halimbawa mayroon naman na manggagamot na malapit sa inyo, magpatingin kayo. Wala namang masama sa ano eh. Wala namang masama diyan eh pag nagpatingin ka eh. Para malaman nyo kung ano ang karamdaman nyo, sakit nyo. Mayroon din kasing pasyente na halimbawa, mayroon naman kasing tao na nagpapatingin sa mga magagamot. Tapos kapag nalaman na ganito, sinabi ng magagamot na kulam ka, ayaw maniwala. Kaya pagka ganon, sinabihan kayo ng gagamot na ganon, agad-agad, magpagamot ka agad kayo. Para matulungan kayo. Kasi kung papabayaan nyo yung ganong sakit, delikado yan guys. Maniwala kayo sa akin. Ang kulam, yan tridor na sakit. Ang ginagamit yan sa mga tao na nainggit sa inyo. Kaya kung malayo man ang ano nyo, malayo yung manggagamot dyan sa inyo, kung wala naman manggagamot dyan na malapit, pwede kayo mag-PM sa akin. Kasi nanggagamot din ako sa mga tao na biktima sa kulam. PM kayo sa channel ko, Jimmy Pinauti. PM lang kayo dyan sa channel ko, Jimmy, sa YouTube. Kasi guys, ang kulam kasi guys, kaya yan pumapasok sa katawan natin. Mayroon yan kasi sila ginagamit eh. Karamihan may ginagamit na manika. Kung hindi manika, yung mga ginagamit nila na kakaibang mga para dadaloy sa katawan mo. Yun ang ginagamit nila. Tapos gagawa yan, ritual. Magre-ritual yan. Riritualan ka. Kaya yun, doon ka na magtataka na may bigla lang darating sa iyo na sakit. Yung iba nga, minsan agad-agad patay, natake sa puso. Kasi tinitira nila ang tinitira ng makukulam, puso kaagad. Kaya pag yan ang tinira ng makukulam, tudas kagad yung tao. Kung wala kang pangontra, yung tinatawag na panangga. Kung wala kang panangga sa katawan. Pero kung mayroon ka namang panangga sa katawan, yun ay magbabounce. Kung sino man yung nag-utos nun, doon pupunta yung kulam niya. Kung sino ang nag-uutos. Kasi ang magkukulam, ipapasa din niya yan doon eh. Sa nag-utos sa kanya eh. Yung nag-utos na kulamin ka eh. Doon yan na pupunta. Kung mayroon kang panangga, may panangga ka sa katawan mo. Panangga, kung tinatawag na panangga sa katawan. Yung mga kahoy na City Bertodis, Haring Kahoy, Sinukuan, ganun. Ganun lang naman po yung mga yan, mga panangga sa kulam guys. Sinukuang kahoy, saka City Bertodis na dignum, saka Haring Kahoy, tingod. Kulam guys, nasa Bible yan. Kahit na bagbasa kayong Bible, ang kulam nandun. Nandun yan, nakasulat yan doon ang kulam sa Bible. Kaya maniwala man kayo sa hindi, nasa Bible na yan. Yung mga bago na nanood dyan sa channel ko, paki-subscribe na lang po. Subscribe, tapos paki-pindot ang bell button para updated po kayo sa lahat ng mga videos ko na ilalabas sa sunod.
Sige guys, kung sakali naman na sakali na meron ganun kayo sintomas na sakit, karamdaman, kung wala naman na malapit sa inyo na manggagamot dyan, PM lang po kayo sa akin para matulungan ko kayo. Ganun lang po mga kaibigan. Hanggang sa muling pag-uusap natin. God bless sa inyo lahat. Babayan kayo ng Panginoon.